Kung may plano kang saluhin ang sakit ng mama, huwag ka na magkamali. Kapag ikaw naging aswang, mapipilitan akong itakwil ka. Dalawang bagay lang ang tatandaan mo sa pakikipaglaban sa isang aswang. Pailalim ang tira lagi. Tandaan mo kung ano nakikita mo ulo ng isang aswang, puwetan niya yun. Ang gawing puwetan, yun ang ulo niya. Bakit pa kasi kinakailangan ako pa pumatay sa kanya eh? Minsan, kinakailangan ng tao gumawa ng isang mabigat na desisyon. Tulad ng desisyong ginawa ng nanay mo. Kilala mong nanay ko? Pare, nandito na si Susan. Walang lagdaganat, sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaayon sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di na hihinto. Huwag kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kapit, maglalayag patungong langit. Kinakailangan na natin matukoy kung sino ang nambabarang kay Susan. Baka sakali may magawa pa tayo. Eh, Pedro, the problem is, super duper over nga daw ang may galit dyan sa Nieva family na yan eh. Kasi sobrang gahaman sa PNP, as in pera and power. Alam mo, in fact, nag-ikot-ikot nga ako here, there, and everywhere. And oh my gosh, alam mo ba, guess what? Super deserving nga daw talagang makulam. I mean, mabarang yung Susan na yan. Kasi sobrang hita, just like her mom. Ah! Huwag na akong hitad. Kailangan natin siya. Teka lang, ano nga pala ibig sabihin ng hitad? Di ko alam. Epal! Hitad! Epal na epal! Masama ugali! Ganun! Eh, anong gagawin natin? Akala ko, hindi ako kasali sa usapan niyo. Ha? Nagtampo? Nagtampo? Ang totoo niyan, Pedro, kaya mong maituro kung sino ang mambabarang. Ha? Eh, paano? Wala nga akong kilala rito eh. Nasa iyo ang mutya, di ba? Kaya nakikita mo ang hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Eh, paano ko siya matutukoy? Ano bang itsura ng mangbabarang? Pangkaraniwan. Kaya hindi mo paghihinalaan. Pero pag napalapit siya sa'yo, maglalang isang mutya. Tayo, eto na ho yung baon ninyo. Nakapagsumbong sa akin na napapadalas daw ang pagdalaw mo dyan kay Manang Pesay, Carmela. Eh, ano naman ho masama doon? Eh, ninang ko naman ho yun. Hindi ka naman dating... Dati ho. Simula lang naman yung pagdalaw-dalaw mo kay Manang Pesay pagkatapos nung kalokohang contest na yan. Tayo, alam niyo, tatanghaliin na ho kayo. Diretsahin mo nga ako, Carmela. May kinalaman ba kayo ni Manang Pesay sa nangyari sa anak ni Mr. Nieva? Wala ho. Carmela, sabihin mo dyan sa ninang mo, itigil niya ng kademonyo ang ginagawa niya. Kung hindi, ako mismo magsasabi kay Mr. Nieva kung sino nang babara sa anak niya. Sigurado akong maglalangis pa yan talagang pintas mo pinalalapit ka sa barangay. Oo, kaya lang ang dami na natin nilapitan eh. Wala pa rin, katating na langis. Kaya wala ng pag-asa, pare ko. Kaya mo, ikot tayo. Magkakaroon nila yan po sa iyo. Saan po tayo? Sa Libis Kanluran, Apo. Sige. Bakit ko ba mas kinakampihan niyo pa yung Susan na yun kaysa sa akin, Tay? Dahil mali ang ginagawa niyo ng ninang mo. At sino ang tama?
Sila? Inagawa ng nila tayo ng kabuhayan, hindi ba? Pero nagpapasalamat ka pa rin sa kanila dahil ginawa ka nilang tagapamahala. Ng ano? Ng sarili mong lupain? Tayo nang inagawan, tayo pa may utang na loob sa kanila? Nagkipit tayo, kaya ibinenta natin sa kanila. Ginipit nila tayo para ibenta natin sa kanilang niyugan. Bata ka pa nun, wala ka pang alam. Eh, yun ang nangyari sa Miss San Nicolas. Maliwanag na pandadahang ginawa nila gamit ang pera at impluensya nila. Mananakit ka ng tao dahil lamang sa hindi ka nakoronahan? Kalokohan! Hindi lang basta corona yun, Tay. Dangal natin may hirap at maliliit yun. Naipakita na nga natin pagkakaisa natin sa tagpipisong boto lang eh. Pero ano ginawa nila? Pina-extend nila ang deadline para may habol yung pera nila. Hindi para sa atin ang Miss contest na yan. At anong para sa atin, Tay? Ang magsaka? Ang magpaalila sa kanila? Ang sumunod at tumanguna na sa lahat ng gusto nila dahil natatakot tayo na wala tayong maisahin kapag nagalit sila sa atin? Yun ba? Yun lang ba kaya natin, Tay? Kung kayo hindi nyo kayang lumaban, ibahin ninyo ako. Ngayon, nasa sa inyo na yun. Kung kaya nyo sumbong sa amo nyo, sarili nyong anak. Natakot ka sa balik niya, anak. Takot ka sa karma. Magandang gabi ho. Anong atin, Apo? May ipapakiusap lang ho sana ako. Tungkol saan? Alika, tuloy ka Ay, muna. nako, salamat ho. Pero di naman din ho ako magtatagal eh. Tungkol ho kay Susan. Susan Nieva. Binabarang ho kasi siya eh. May nakapagsabi ho sa akin na alam niyo daw ho kung sino. Wala akong alam, Apo eh. Pasensya ka na, ha? Pakisabi ho dun sa nambabarang kay Susan. Natigilan niya na yung ginagawa niya kay Susan. Bawiin niya ng barang. Nagkakamali ka talaga, Apo. Pero hayaan mo. Pag nabalitaan ko kung sino siya, sasabihan ko. Aasahan ko yan, Lola. Salamat ho. Tutuloy na ho ako. Sige, Apo, ha? Ingat ka, ha? Natukoy niya na kayo ang bumabarang kay Susan? Sa tono ng pananalita niya, ganun na nga. Sino ba ang binatang yon? Pedro Penduko. Siya yung napapabalitang nakapatay daw ng mana hanggang sa may San Mateo. Kung ganun, hindi siya basta-basta. Posibleng may taglay siyang galing. Kung pinagsisuspechahan ka niya, Ninang, malaki yung posibilidad na ituro ka niya sa mga tao. At kung ako sa inyo, uunahan ko na siya. Babarangin ko na siya. Ikuha mo ako ng buhok niya. Kahit isang hibla lang, basta't kasama ng ugat. Binato ko ang malaking bato. Di naman ako tinumaan. Kaya yun, inupakan ko siya ng inupakan hanggang sa tinadyakan ko. Tapos bandang huli, nagmamakaawa sa akin. Ayaw niya na daw. Sawang-sawa na daw siya sa kabubugbog ko sa kanya. Ay! Miss, sorry, miss. Sorry. Hindi kasi ako nakatingin sa dinadaanan ko eh. Sorry ah. Ako, pasensya ka na. Sige, mauna na ako. Eh yun, nanawa na sa kabubog ko. Nagmamakaawa na.
iniisip si Nana Pesa yan, Barangan. Bakit di pa natin to sabihin kay Mr. Nieva? Pare, walang magagawa si Mr. Nieva. Tsaka baka lalo na magalit yung mambabarang pagka pinuntahan niya yun. Sa bagay. Bunga nga pa naman ni Mrs. Nieva. Parang masinggam, putak ng putak. Kaya nga, antayin na lang natin. Malay mo, sa pakiusap ko, pumayag pa yung mambabarang. Alam mo, Maalindog, napapansin ko nagiging wise ang mga decisions ni Pedro. Uy! May I admire ka na kay Pedro, ha? Di kaya love na yun? Marunong lang ako kumilala sa tama, Maalindog. Pare, anong nangyari sa'yo, pare? Pare! 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 Okay ka lang, pare? Pare! Pare! Nangyari sa'yo, pare? Pare! Tubig! Bakit ako sumusuka ng... Pare, binabarang ka! Dines, baka kanina naman ng mesay! Ano gagawin ko, pare? Pare, natawag ako ang laboraryo. Titignan ko kung ano magagawa niya ni Medyo. Pare! Maalindog, bumalik ka sa Floresca, bilis! Tanong mo kay Pantas kung anong pangonto sa barang. Okay, pero alagaan mo Pedro ko, ha? Bilis! Ito na nga, ako! Huwag na, Ninang. Ititigil na natin. Hindi. Ang ibig kong sabihin, huwag nang tipaklong. Tapusin natin agad ang buhay niyang pakailamerong pedong yan. Delikado ng buhay mo kapag nagtagal pang buhay niya. Tama ka, Carlo. Ikuha mo ako ng kahit na anong galing sa loob ng katawan ni Pedro. Laway, ihi, dumi o dugo. Siguradong patay siya pag yun ang ginamit. Uminom ka ng maraming tubig para hindi ka matuyuan. Salamat, ah. Huwag kang susuko. Huwag kang bibitiw. Anumang oras darating na si Maalindog, dala niya ang balita kung paano kukontrahin ng barang. Masakit na masakit pa ba tiyan mo? Oo. Pero... Oo, pero... Pero ano? Masaya na rin ako kasi... naalagaan mo ako. Kinakailangan kitang alagaan. Kung hindi tayo makakarating sa mga dalakit mo. Hindi mo maliligtas ang tatay mo. At tuluyan ng masisira ang Floresca. Yun lang ba? May iba pa ba? Akala ko kasi... Akala ko lang yun.
O Pedro, kamusta na pakiramdam mo? Masakit na masakit pa rin, pare. Ano nga pala sabi ng albularyo? Sabi niya sa akin wala daw siyang alam sa paggagamot sa pambabarang Sabi niya, kailangan mo lang daw kausapin ng isang barangan para itigil yung pambabarang sa'yo. Ba? Pare. Pare, ano naman ang nangyari sa'yo? Pedro! Pare! Budo, ano nangyari sa kanya? Pinabarang. Ha? Ganon, totoo yung balita? Sandali, kailangan niya ng tubig Saan ba yung tubig ninyo, Gudo? Dito, meron ako pitchen. Kuha ko. Ano, okay ka ba, ma? Sige na. Pero ito, Tubig. magpagaling ka, ha? Kaya mo yan. Yung manananggal niya na kaya mo Kaya mo yan, Pedro. Bakit hindi ka magpa-doktor? Bakit hindi mo siya pa-doktor? Hindi kahit ng doktor. Isang magaling na albularyo makakagamot kay Pedro. Sige, magtatanong-tanong ako kung sino magaling na albularyo. Ninang, Ano? Nakakuha ka na ba? pwede na po ba itong basahan ng suka ni Pedro? Anong balita? Paano kukontrahin na barang? Dalawa lang daw ang paraan para ma-stop ang pambabarang. Una, dapat pakiusapan ng nambabarang to stop. Paano kung magmitigas siya? Okay, second option, ibalik ang barang sa nambabarang. Pero, paano? Kinakailangan tumama sa mutya ang karayong pagtusok ng barangan. Ibigay mo sa akin ang mutya, Pedro. Malindog, pupuntahan natin ang barangan. Gagawa natin ang paraan kung paano matusok niya ang karayom sa mutya. Stop! Hindi pwede. I'm sorry. Ang binabarang lang ang dapat gumawa nito. Meaning, Pedro ko. No? Aray! Pero hinang-hina na si Pedro. Kaya mag-alala. Kakayanin ko to. Gumamit ka na isa sa kapangyarihan ng mutya. Gamitin mo ang kapangyarihan ng lakas. Pero nagamit ko na sa manananggal. Ano na lang ba ang natitira? Liksi, pakiramdam. And a good singing voice. Liksi, yun na lang ang gagamitin mo para lumakas ka kahit papano. Pwede naman ang magbibigay sa'yo ng kakaibang liksing. Liksing masahol pa sa isang pusa. Pasok ko. Pedro! Pedro, may bisita ka. Ito muna ako kayo. Nabalitaan kong binabarang ka rin. Oo. Gudo, sama mo ako. Saan?
Sa barangan. Sa bumabarang sa amin ni Susan. Kilala mo na? Ang manikang ito ngayon, ang katawan ni Pedro. Ano man ang gawin ko dito, mangyayari ito sa kanya. Sunod natin si Pedro. Nang hihina ang binata eh. Kailangan niya itulong natin. Halika! Tulungan natin si Pedro! Nandito siya! Nandito si Pedro Pandugo! Paparating na siya! Papasugod na siya! Nanay Pesal, tirahin mo na sa puso! Huwag ka na lumapit. Huwag ka makikialam dito. Iwan mo ako! Ano nangyari? Maldita ka! Ano nangyari? Nanay Pesal, tulungan mo ako! Nanay Pesal! Nanay Pesal! Sabihan lang kita, di ba? Nagsabihan lang kita. Bakit di ka nakinig? Hintay mo pa umabot sa ganito. Alam mo palang lahat, Tano? Ang ibig mong sabihin, alam mong anak mong nagpapabarang sa anak ko at wala ka pang sinabi? Konsentidor! Tulungan niyo ako. Bata niya. Tano! Bukas na bukas, sa iba ko na ipapahawak ang yoga kung hinahawakan mo! Traitor ka eh! Nyugan mo? O nyugan namin na inagaw mo? Ha? Ginipit mo kami. Pinautang. Muling ginipit para di kami makabayad. At sa ganon, anyugan namin na may pambayad namin sa'yo! Oo. Nakaarma ang anak ko. Dahil gumanti sa ginawa ng anak mo, sa tulong mo, at ng pera mo. Kung walang inaapakan ng pamilya nyo, wala sanang tulad ni Carmen makakaisip ng masama. Wala! Tandaan mo yan, wala! Tama, no?
na alam mo na ang gagawin ko kapag nawala ka pa sa akin. Magaling ka nga. Nahuli mo kami, Nanay Pesay. Siguro ang sama-sama ng tingin niyo sa akin ngayon, ano? Hindi pala siguro. Sigurado. Ginawa ko lang naman yun kasi gusto ko gumanti eh. Makabawi din sa lahat ng masasamang ginawa nila sa akin. Tama na, anak. Alam na nila yun. Nagagaling pa ba ako? Kasi hirap na ako. Ayoko na. Kakaloka? Hindi ko na ma-identify kung sino ang bida o kontrabida sa mga nangyayaring eklabu chubanes. Ikaw naman talaga, hindi ka na nasanay sa mga tao. Wala talagang malinis na malinis at wala ring masamang masama. Lahat may dahilan. Lahat may pinanggalingan. Correct! Actually, yan naman talaga ang purpose namin eh. To guide yung mga people. To do good more than bad. O, di ba? Actually, nung ma-choose nga ang mother dear mo, hindi naman masyado na sad ang father one mo eh. Kasi may mga karamay naman siyang mga good encantos. Ano ba talagang itsura ng nanay ko? Nilitrato, wala siya eh. Eh di ba Pedro, na-explain na naman namin sa'yo before na hindi naman namin siya na-meet. Pinag-uusapan lang naman siya ng mga encantos kaya alam namin. Kasi nga, wife siya ni Juan Penduko. Kaya nga mas dapat mong mailigtas ang tatay mo. Para siya na mismo ang magkukwento sa'yo tungkol sa nanay mo. Good morning, Pedro. Magandang umaga din ho, madam. Ako na ang personal na pumunta dito para sunduin ka. Po? Pinapasundo ka ni Susan. Kamalay na siya. And she's better now. Kaya gusto ko niya pasalamatan. Talaga ho? Mm-mm. Pwede ko na ho siya makausap? Makakapagkwento na siya? Pwede na. So, paano? Antayin na kita sa kotse. Sige po, sige po. Huwag ka magtatagal. Apo. Hmm? Sige. Sa wakas, malalaman na natin ang daan papuntang dalakit nun. Kami! Sabi ko na nga ba, bibigay ka din. Thank you ulit, ha? Promise, hindi na ako magmamaldita. Dapat lang, no? Kundi ako ba parang sa'yo? Please! Siya nga pala. Naaalala mo pa ba nung dinukot ka ng mga dalakit nun? Oo. Nasa plaza kami ng barkada ko noon. Tapos, bigla may pumaradang itim na kotse. Biglang lumabas si Napoleon. Napoleon? Isang dalakit nun. Actually, hindi ko nga alam na dalakit nun siya eh. Na-meet ko lang siya sa isang party sa Manila. Sabi niya sa akin, taga dito din daw siya. Sa ibang bayan nga lang. Mag-meet daw kami pag uwi namin. Nagulat ako. Bigla siyang dumating. Totoo nga, iisang probinsya lang kami. So yun, sinundunan niya ako. Saan kayo nagpunta? Paano ka nakarating sa kanila? Hindi ko alam. Pagsakay ko ng sasakyan niya, meron siyang pinainom sa akin. Bigla akong nawala ng malay.
Pagkagising ko, nasa Dalakit na ako. Hindi mo rin alam kung paano ka nakalabas? Wala rin akong mali nang ilabas ako dun. Pero, sigurado ako, na yung naglabas sa akin sa Dalakit, alam na alam kung paano pumasok at lumabas doon. Sino yun? Sino siya? Si Tito Lino. Konsehal Lino Gonzales. Counselor ng San Gabriel. Manong, malayo pa bang munisipyo? Malapit na! Nandun kaya si Conselino Gonzales? Ewan ko lang. Para! May nakasita kayo! Wala naman ah! Mga tuta, Manong! Yamats ka pa, pare! Tara na ho. Nagpadala na nga ako ng request letter sa regional office para magpadala na sila ng doctors dito. Oh, come on, Bening. Alam natin lahat na hindi ito epidemya. Sigben ang may kakagawa ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga bata. Ano sa tingin mo, Lino? Alam mo dapat ito dahil dati kang albularyo. Posibleng gawain ito ng mga sigben. Prueba yung mga nangingitim na sako ng mga batang nabibiktima. Bandang hapon namamatay ang mga bata. Nangyayari ito kapag malapit na bumilog ang buwan. Hanggang sa kabilugan mismo ng buwan. Kung ganun, ang nag-aalaga ng sigben ang kailangan mahuli. Dapat, no? Hindi kaya ginagantihan tayo ng mga dalakit nun? Hindi nila gagawin sa akin na may usapan kami. Alam nila kung anong pwede kong gawin kapag ginawa nila yan. So, what shall we do now? We have to do something to stop all this. Perwisyo! Diyos mio. Lino, anything in mind? Swerte talaga ni Conselino. Akalain mo, dati lang siyang albularyo. Ngayon, konsehal na ng bayan na to. Ang dami pa negosyo. Yes! And you know what? I heard from here, there, and everywhere na biglaan nga daw ang paglago ng mga tindahan nun. As in, parang minamagnet yung mga customer. Kakaloka, no? Eh, hindi naman kaya tinutulungan ng mga katulad nyo. Hindi nakikialam sa material na yaman ang mabubuting engkanto, Pedro. Siguro, maswerte lang talaga si Konsihalino. O mabait kaya pinagpapala. Ako kaya, kailan kaya ako asenso? Nang maiahon ko naman yung lola ko sa kahirapan. Oo naman, mabait ka, matulungin. Siswertehin ka rin, makikita mo. Masasabi kong swerte ako kapag nagustuhan na ako ng babaeng unti-unti ko na nagugustuhan. Kaya lang, imposible. Ba't imposible? Wala. Kalimutan niyo na yung sinabi ko. I know why impossible! Excuse me! Kasi tao ka at lambana ako. Bakit? May sinabi ba akong ikaw? Okay, sige, rephrase. Makatulak naman to. Sige, dahil tao ka at lambana si Hiyas. Yay! Dog. Eh, nagmamaang-maangan pa. Eh, obvious na obvious naman, no? As in, obvious talaga. Ikaw nga ang type ng Pedro ko, eh.
ikaw, obvious ka na rin ha. Unti-unti ka na. Ang huling pakikialam ko sa mga masamang engkanto, yung pagtulong ko kay Susan Nieva. Ayoko na pakialaman yung mga dalakit lang. Pedro ba? Pangalan mo, Pedro? Ako naman ho ang susugod sa kanila eh. Kinakailangan ko lang humalaman ng papasok papunta sa dalakit. Iba na lang tanungin mo. Pero kayo lang ho nakakaalam ng... Pasensya na. Kailangan ko pa bumalik sa sesyon. Ingat. Alam ko na. Sa bahay ko na lang siya pupuntahan. Doon ko na lang siya papakiusapan. Tama. Baka kailangan natin ng mas mahabang oras para makumbinsi mo siya, Pedro. Ay! Alam mo, Hias, lately napapansin ko ha. Agree ka na, agree kay Pedro, my love. My darling, I'm hungry for your touch. Eh kung sa tama siya, alangan naman mag-disagree pa ako. Violent reaction ko naman agad dyan. Observation ko lang po yun. Tigilan niyo na ang pagtatalo niyo. Wala namang mangyayari dyan eh. Ako na muna. Nagmamadali ako. Ay! Mano? Mamaya ako nakagulat ko. Nakita ko ang kumagat sa kanya. Parang tuta, pero mukhang kambing. Si Ben? Sa ospital na tayo, ma. Huli na ang lahat. Patay na yung bata. Kung sa tao, may aswang, manananggal, makukulam at ano-ano pa. Sa hayop naman may sigben. Yun yung nakita mo nung hawakan mo yung bata. Naalala ko na. Yun yung munti kang masagasaan kanina. Huh? You can't really see them? Bakit? Hindi ba sila nakikita? Hindi. Pagkalabas nila sa pinagkakataguan sa kanila, humahalo sila sa hangin. Naghahanap ng mabibiktimang bata. Ang sinasalakay nila, ang mga tulog na batang walang nagbabantay. Pag nakagat na, ilang oras na lang mamamatay na ang biktima. Tapos sila, bumabalik sa tapayan. Doon sila tinatago ng amo nila. Amo? Alam mo kasi yung mga sigbe na yan, may mga tao yan na tagapag-alaga, yung may itimang budi for their own personal reasons. Mamamatay lang ang mga sigbin pag may nangwasak ng kanilang tapayang tahanan. Kaya lang, malabo nga mangyari yun kasi amo nga lang nila nakakakita sa kanila. Pero nakita ko sila. Nasa iyo ang mutya. Ang kapangyarihan ng mutya, nakikita mong hindi nakikita. Katulad ng mga sigben, mga dalakit nun at kami. Kahit nasa iyo ang mutya, pakonti-konti mo lang sila nakikita, di ba? Kung ganun, pwede ko pala matulungan ng mga tao dito para maituro sa kanila kung sino ang amo ng mga sigben. Ayan ka na naman. Alalahanin mo. Kaya tayo nandito para makapasok sa dalakit at mabawi ang tatay mo. Paubos na ang oras, Pedro. Kailangan na natin makumbinsi si Konsehal Lino. Sinasayang mo lang yung oras mo, Pedro. Buo ng desisyon ko. Ayoko na makialam sa mga dalakit na yan. Ang awa niyo na ho, Konsehal. Kinakailangan ko mailigtas ang tatay ko eh. Hindi ganun kadali. Nakahanda ho ako. Ang balik ang tinutukoy ko. Naintindihan mo ba? Tahimik ng San Gabriel. Guguloyin ng bayan ko ang mga dalakiton na yan pag nalaman nila na ako mismo nagturo sa'yo kung paano sila mapapasok. Pero sir, Konsehal. Clara, ano to? Saan kayo pupunta? Sinabi ko sa iyo isang araw, di ba? Kinaate muna kami sa Davao Titira hanggang wala na yung sigbin na dito sa bayan natin.
Eh bakit pa nagtatrabaho ako? Bakit pa ako nagpapayaman? Gumagawa ako ng pangalan sa munisipyo kung mawawala rin lang yung asawa at anak ko. Hindi kayo alis. Ano? Hintayin pa ba natin mapatay ng sigbi ng anak natin? Clara, mga sanggol ang sinasaktan ng mga sigbin. Alam mo yun, di ba? 5 taon ang anak natin. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ka nila gagalawin, ha? Hindi papayag si Papang nasasaktan ka nila. Ha? Okay. Kinakailangan natin makausap sa konsehalino. Maalindog malapit ang maubos ang oras. Sumasakit na naman ang ulo ko. Malapit ang maubos ang kulay ng Floreshka. Lahat shoes na may takong! Eh bakit kasi hindi na lang natin gawin sa kanya yung ginawa natin kay Pedro My Honey Bunch? Anong ginawa? Kundi makuha sa santong dasalan, daanin sa santong paspasan. Corn sa dalakit, Lorne? Lambana? May tama ka! Anong diskarte mo? Ako si Hias at siya naman si Maalindog. Teka, talagang mga lambana ba talaga kayo? Teka, anong gusto niyo sa akin? Hindi na ako nagagamot. Hindi na ako nakikisalamuha sa mga kanto. Kaya nga may eye appear ang mga beauty namin sa iyo eh. Ikaw lang ang nakakaalam kung paano makakapasok si Pedro sa dalakit. Kilala niyo rin si Pedro? Kami ang umaalalay sa kanya hanggang makarating siya sa loob ng dalakit. Bakit? Ang totoo niyang konsehalino, pag hindi siya niligtas ni Pedro, tuluyang masisira ang Floreshka. At pag nasira ang Floreshka, sino magtatanggol sa mga tao laban sa mga masasamang engkanto? Tulad ng mga dalakit nun. Sa tingin mo, magkakaroon ng katahimikan sa San Gabriel pag walang mga mabubuting engkanto? Ituturo niyo na daw sa akin ang daan papunta sa mga dalakit. Maraming salamat ho. Saan ho ba ang daan? Hindi sanang tanong, Pedro. Makikita mong dalakit kahit saan. Kahit na anong punong malaki. Pwedeng gawing dalakit ng mga dalakit nun pag ginawa na ng itong tahanan. Ang tanong ay paano? Paano mo ito mapapasok? Paano? Bawat libreto na naglalaman ng isang orasyon sa Latin. Kailangan mo lang memoryahin to. Isang libreto naglalaman ng isang orasyon. Isang orasyon, isang gabi. Isang gabi lang. At dapat sa nararapat na lugar. Kaya ko ito. Magaling ako sa pagmemorya. Tingnan natin. Eh, sabi niyo, sa nararapat na lugar ko ito dapat memoryahin. Saan ho ba yung lugar na yun?
in Deum, Patrium, Benedictus, Fructus. Decrofondis, Sumusunturis, et Regnas. Decrofondis, Sumusunturis, Benedictus, Fructus. Credo in Deum, Patrium, Benedictus, Fructus, Decrofondis, Sumusunturis. Salamat, Ma'am Clara. Ano, Ma'am Clara? Aling ising naman. Parang hindi tayo magkapitbahay noon. Salamat ho uli. Hayaan nyo, pag nakaano na kami, babayaran na lang namin kayo. Saka kayo magbayad kung kaya nyo na, ha? Sige po. Sige. Tuloy na po. Ingat po kayo. Ingat. Anak. Ikaw ba si Pedro? Ako nga po. Naikwento sa akin ni Lino ang kailanan mo. Napakabata mo pala, parang lumaban sa dalaket nun. Kailangan ho kasi. Wala ho kasi magliligtas sa tatay ko. Ganyan din lagi ang sinasagot sa akin ni Lino. Tuwing may ililigtas siya sa mga masasamang engkanto. Buti naman tumigil din siya. Pero alam mo, pagkatapos siya mabawi si Susan sa dalaket nun, saka kami sinuwerte sa buhay. Mababait ho kasi kayo, kaya kayo siniswerte. Salamat. Nandiyan pala si Lino. Sige, iwan ko muna kayo, Sige po. Nandiyan, tara. Kinakailangan mo memoryahin to. Mula hating gabi. Hanggang alas 4 ng umaga. Sa pusod ng semeteryo. Pusod ng sementeryo? Saan ho yun? Dominus tecum benedictus ventris. Omnes inferiori vita valle. Advocata fiant aures escamintem ore futuno. Hoy, saan ka pupunta? Hindi ko na kaya to. Hinaya mo nga ang mga manananggal, aswang at kapre. Sila nakikita ko. Hindi ka aanuhin mga kaluluwang yan. Ano ka ba? Yes! They're just trying to intimidate you, no? Nambubuisit lang ba? Nang oo-okray. Tulad ng ginagawa niya sa akin. May suggestion ako para wala takot kay Pedro, my love. Alipin natin. Paano? Ganito. Cheap, ha? Lalong hindi makaka-memorize yan. Ano ka ba? Nahahawa ka na sa words ko, ha? Cheap daw. Galing ko mga influensya, Dino. Alam niyo, tama na nga, dito na lang kayo. Nawawala ng takot ko. Ay, Pedro. Sa loob mo na antayin si Kansihal. Aalis muna ako. Susunduin ko si Junjun. Sige pa, dito na lang po ako. Sigurado ka? Opo. Sige. Iikot-ikot lang kami sa paligid, Pedro. Sige.
ginagawa mo rito? Hindi biro ang nakalabang ko. Sa totoo lang, sobra akong kinabahan dahil muntik na akong mapuruan ng mambabarang. Mas pamilyar tayo sa mga mangkukulam, pero mas matindi raw ang mga mambabarang dahil higit ang galing at kapangyarihan ng mga ito. Ibang klase silang manakit. Kapag nakuhanan kanila ng kahit isang hibla lamang ng buhok, maaari nila itong itali sa anumang insekto at sasabayan ng pagpusal ng isang orasyon. Pagkatapos noon, maglalabasan na sa lahat ng butas ng iyong katawan ang anumang insektong pinagtalian nito ng iyong buhok. Huwag kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang taglay na kapangyarihan at kakayahan, talas ng pakiramdam at tibay ng paninindigan. Humahalo sila sa hangin. Naghahanap ng mabibiktimang bata. Ang pakikialaman ni Pedro Maalaga to, hindi ko ibibigay sa inyo. Orasyong ako lang nalaman. Hayaan niyo na akong tapusin ang pagkakalat ng lagim ng mga halimaw na to. Pag ginawa mo yan, hindi natin makukuha ang huling orasyon. Ano ang mas pahahalagahan? Comics presents The Adventures of Pedro Penduko, Sabado, alas 6 ng gabi. Thank you.